praise. Hallelujah. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Tayo tayong lahat. Yan. Sige, tayo po tayong lahat. Yan. So we are so blessed kasi kahit anong nangyari this week, we are still here to praise the Lord. Amen? Amen. Yes, we're still alive and kicking for the Lord. Amen? Yan. So sabi nga sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. So right now, today, ngayong Sunday, ang lahat ng gagawin natin is just to praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Let's give our best love to God! Woo, we give you praise, Lord! Hallelujah! We give our hearts, our minds to you alone. Hallelujah! Kaya ikay pupurihin namin, Panginoon. Hallelujah! Let's clap our hands! Patuloy natin siyang bigyan papuri. Let's sing, let everything that has breath, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise, praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. Sing, I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, sing, I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my sing louder. Praise the Lord. Oh, my soul. Sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. We'll keep on praising the Lord, for He's sovereign, He's faithful, He's true. Hallelujah. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true.
you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise, oh praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? Oh, how could I be quiet? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it No, I won't be inside? quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise. Praise the Lord, oh my soul. Sing let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Everyone, everything that has breath, praise the Lord. Hallelujah. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and Glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy Is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, there ayo, is ah. no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God.
every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God, and every tribe sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, Wala kang katulad, O ayo, ah. Diyos! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang There is no katulad, other O God. Diyos. There is no one like our God. 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 Hallelujah! There is no one else but you, Lord. You are our King, our Savior, our Redeemer, our everything, Lord. There is no one else but you. Hallelujah. Wala kaming ibang bibigyang papuri kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah.
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your Let's sing it out. is the You greatest. are. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your Your name name alone. stands above Jesus, them your name all. stands out. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them Let's sing out your name above all names. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them Above all all. kingdoms. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Holy, You are lifted high. Holy, Jesus, you are holy forever. Let your people sing. Your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let's sing it out. Your name is silent. your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands Oh, above Jesus, you them rule all. over us. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Angels holy, all creation's holy, you are lifted high. Holy, holy forever. You are holy forever. Let the people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Sing, you will always be worthy. You will always be worthy, worthy forever. What is your name? Jesus, you deserve
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are the Lord. Sing praises to God. Sing how great He is. Sing how merciful He is. Sing how gracious He is to us. Sing how loving He is to us. Let's sing our thanksgiving to God, for He is worthy. He is sovereign. He is true. He is faithful to our lives. Oh Lord, you are worthy. Oh, you are worthy, God. We give you praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, narito kami nagpapakumbaba. Before you, Lord God, we humble our hearts, humble our minds, humble our bodies, Lord. Hindi kami worthy, pero you made us worthy before you through Jesus Christ. And we thank you, Lord, for this. Thank you for your love. Thank you for your grace, for your mercy. Every single day, Lord, you never failed us. And you never will, Panginoon. Lord, we thank you despite sa nangyari. This week, Lord, we are still here. We are still standing through your faithfulness, through your grace, Lord God, through your righteousness, Lord. And right now, wala kaming ibang gagawin, Lord, kundi ang bigyang papuri ang pangalan mo. Lord, we offer ourselves before you. And this day, our Sunday celebration, Lord, bless us. Bless all the people who will stand here. And bless the congregation. And yung mga pupunta pa lang, Panginoon, Lord, bless us as we bless your name. And Lord, wala na kaming ibang masasabi, kundi pasasalamat sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. And right now, we give you all the glory, all the honor, all the praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Let's give our best clap to God, for He is worthy. Hallelujah. And deserves all the praise. Dito po sa sulat na yan, makikita nyo po yung portion kung nasaan na yung panahon natin ngayon. Di ba? Actually, from the creation, tapos yung ipanganak si Christ, tapos itong kulay green na pababa, yung tinatawag po nating yung rapture. Makikita po natin dyan sa paragraph, sa graphs na yan, na pag tininan nyo po pala yan, magmula doon sa kay Christ, doon sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at muli niyang pagkabuhay, parsyado ng malapit. Okay, note. Ang second coming of Christ kasi, dalawang portion. Ang una pong portion ay yung tinatawag nating meeting in the air. Ano, yung sa, I think po 1 Thessalonians chapter 4, yung meeting in the air, yung rapture yon. Then after po noon, sa atin pong pinaniniwalaan, meron po kasing tatlong portion pagdating sinasabi nila doon sa second coming. Meron tinatawag na pre-trib, may post-trib, meron pong may mid-trib. Na ibig sabihin, yung mid-trib, yung pong pre-trib, ibig sabihin ay bago mag-tribulation, rapture. Yung mid-trib naman ay nasa kalagitnaan ng tribulation, darating si Christ, at yung isa naman pagkatapos ng tribulation, saka magkakaroon ng rapture. Sa atin po, ang stand natin ay pre-trib. Yung rapture muna, kasi naniniwala po tayo na yung rapture, yung 3 years and a half, kasi 7 years yung tribulation eh.
yung first three and a half, di nakarapture na. Yung first three and a half, dadalhin na yung mga mananampalataya doon sa langit. Magkakaroon din na tayo yung wedding, yung, di ba tayo bride? Si Christ ang groom. So, magkakaroon ng kasalan sa langit tayo with Christ. After po ng 3.5 years, bababa yung uli si Christ, kasama rin pa rin tayo. Pero yun ang tinatawag na Great Tribulation. Yun talaga, yun yung battle. So yan po yung ista natin. Ano? Kasi ayoko naman tusukin ng nagbabagang bakal sa tainga, tatanungin, gusto mo ano, didinay mo si Kristo o hindi? Parang gano'n ano? Kasi tortured yun So ako, ayoko naman maranasan yung tortured, kaya gusto kong makasama sa rapture. Gusto nyo ba makasama sa rapture? Yan. So, tingnan nyo po yung paragraph na yan at mapapansin nyo po, napakalapit na. Bakit ko po gustong ipakita yan sa inyo? Wala na po sa panahon ngayon yung manlalamig ka, yung manghihina ka, yung lalayo ka sa Panginoon. Hindi na ho napapanahon ngayon kasi anytime, hindi po natin alam sa mga susunod na panahon kung kailan ang eksaktong date, kung kailan darating talaga siya ang Panginoong Hesus. Wala namang makapagsasabi yung exact date. Kasi sabi naman ng Biblia, kahit daw po ang mga anghel sa langit, kahit ang Panginoong Hesus, ang Ama lang ang nakakaalam. Yung sabi ng Biblia. So hindi natin alam, baka mamaya, baka bukas. So ang mahalaga, sabi nung isang pastor naman nakakilala ko, kung hindi daw mahalaga yung pre-trib, mid-trib, post-trib. Ang mahalaga, naniniwala ka sa doctrine ng rapture. Yun naman yung kanyang paniniwala. Pero tayo, pre-trib tayo. So okay, note. Malapit na, no? Tingnan niyo po sa cellphone, yung kulay green na yan. So ang lapit-lapit na. Hindi lang natin alam mga eksaktong date. Bakit malapit? Kaya maganda. Yung Matthew chapter 24, tingnan nyo po. Parang ngayon po, yung panahon ngayon. Alam nyo po, medyo delikado yung ating panahon. Ang dami na hong lumalabas na maling katuruan. Yung isang napakalaking organization at kilalang pastor, binansya ng PCEC. Ang Philippine Council of Evangelical Churches, samahan kasi yan ng mga born again talaga group, malaking organization yan. Kasama po tayo doon sa PCEC. Yung pastor na ito nakilala, hinahangaan din natin, wala, binasya. Kasi nagniniwala siya na si Yahweh ay kadiliman at hindi Diyos. O, ayon sa kanyang teaching, si Yahweh raw ay kadiliman at hindi daw Diyos. So, meron. Kung napanood nyo yung kumakalat sa Facebook, yung pastor ng isang, ayoko kasing bumanggit ng organization, isang pastor ng isang organization na nagtuturo na ang kinain daw ni Eva at ni Adan ay itlog at hindi raw prutas. Napanood nyo ba yun? Diba? So, blasphemous. Parang hindi nagbabasa ng Biblia. Maganda yung sagot ng isang pastor doon sa isang pinaliwanag niya. Kasi po pag nag-aaral ka ng Biblia, meron po kasing principles, may art. Ang biblical interpretation, meron kasi tayong tinatawag. Una, ang simple dyan, tingnan mo, sino ang nagsulat, kanino sinulat, bakit sinulat. Tapos pag-aralan mo, ano yung historical background, ano yung kanilang political background, ano yung kanilang religious background. Sa pag-aaral ng Biblia, tinitingnan yan Diba? Kanino sinulat? Bakit sinulat? Ang napakagandang example niya, halimbawa, yung sulat ni Pablo kay Philemon. Diba? Diba, mayroong isa doong magnanakaw, si Epaphroditus. Pag pinag-aralan mo yon, maiintindihan mo kung bakit sinulat ito ni Pablo kay Philemon. Diba? Kasi, pero pag binasa mo lang, ako po ay mahilig mag-preach ng topical. But I see to it na bawat verse na ginagamit ko ay inaalam ko kung aakma o hindi. Although, ang danger po kasi ng topical preaching laging out of context. Yan ang danger niya. Kasi nga sa biblical interpretation, mayroon tinatawag na poetry. Merong metaphorical, di ba? Merong historical, gano'n. So, mag-aaralan mo.
Yung iba kasi kinukote lang yung verse, o halimbawa, bigyan kayo ng sample. Kadalasan ginagamit natin sa prayer, when 2 or 3 gather in my name, there I am in the midst of them. Di ba ginagamit sa prayer? Actually, out of context po pag ginamit natin yung sa prayer. Kasi ang tinutukoy doon sa 2 or 3 ay sa husgado, saksi. Na ang 2 o 3 na sasaksi, at pagkasunduan ng 2 o 3 ay patutunayan doon sa korte. O, ginagamit nyo sa offering. Halimbawa, ginagamit natin sa offering. Halimbawa, ganito. 6:38. Luke 6:38. Siksik, liglig at umaapaw. Actually, pag pinag-aralan nyo po yun, hindi talaga pang offering. Diba? So, sample lang yun na, ay mali pala. Kaya, sa pag-aaral po talaga, tinitingnan natin na huwag ka lang basta bumanggit ng verse. Lalo po ngayon, napakadelikado, may social media. Nakikita nila at nakakahiya doon sa mga marurunong pagka ang ginamit mong teksto ay mali. Kaya sabi ko nga, ito ngayon, ang sabi ng Matthew, nakakalungkot one time nagtuturo po ang Panginoong Hesus sa 24. Sabi dito, sabi niya, Jesus left the temple and was walking away when his disciples come up to him to call his attention to each building. Ang bago ko po ipagpatuloy. Meron isang kwento. Meron pong isang vlogger. Alam niyo, mga vlogger gustong kumita. Ang title, nakita niyo ba yung mga vlogger kung ano yung mga title nila? Si Karina, signal number 4 na. O magugulat ka na po, signal number 4? Pag binuksan mo naman, wala naman pala signal number 4. Parang kukuha sila ng attention, para, gusto lang magkaroon ng maraming views, gustong kumita, di ba? Minsan makikita nyo mga guguluhin. May isang vlogger doon na nag-comment na pinangalanan niya ang Foursquare, Assemblies of God, United Methodist na medyo hindi daw maganda yung turo. Sabang ganyan, maganda. Sabi ko nga, natatawa ko kasi unang-una, huwag kang mag-comment kapag hindi mo naiintindihan. Ang Foursquare daw nawawala ang kaligtasan. Oy, wala sa doktrina natin na nawawala ang kaligtasan. Nagturo ba ako sa inyo ng nawawala ang kaligtasan? Hindi nawawala ang kaligtasan sa atin. Ang kaligtasan sa atin forever, eternity. Tama ba? Kasi ang Diyos eternity. Ang nawawala, hindi ang kaligtasan, ang tao ang nawawala kapag ikaw ay umalis. Tama ba? Ang kaligtasan offer sa lahat. Pero ibang usapan pag sinabi mong hindi mo na kailangan si Kristo. Pag sinabi mong hindi na si Kristo, hindi tagapagligtas, ibang usapan yun. Pero ang kaligtasan sa atin forever. Tapos kinwestiyon niya, bakit daw ang founder natin babae? Wala ko sa Biblia kung ikaw ay babae o lalaki. Ang mahalaga, naranasan mo yung kaligtasan. Tapos yung isa sa cardinal doctrines natin, kino-question nila, yung baptism with the Holy Spirit. Kasi tayo daw next to salvation, next to Jesus Christ, baptism with the Holy Spirit. Sabi ko, at least, una si Kristo. Tama ba? So may mga vlogger po yan. Makikita niyo po yan, mga comment ng ganyan mga vlogger. Sabi ko nga, sabi nung isang, ang Foursquare po kasi hindi yan nagko-comment. Ang National Foursquare kasi minsan wala yung position. Hinahayaan lang nila, hindi pumapatol. Tapos sabi nung isang preacher, kami ang totoo kasi dumadami kami. So, yung nagturo ho ng itlog yon na kinain ni Eva at ni Adad ay itlog at hindi prutas. Wala po sa batayan ang pagdami. Kung ikaw ay nasa totoo, tamang katuruan, wala po sa pagdami. Tayo hindi ho, ang Foursquare, parang titingnan nyo kung konti tayo. Hindi ho tayo ng pamalaki, tayo marami. Ang Foursquare ay almost 200 nation meron. Meron po tayo almost more than 4 million members. At sa Pilipinas lang, meron tayong 2,400 churches. Ibig sabihin, pero hindi tayo nagsasabing, hindi tayo nagmamalaki na marami tayo. Hindi ho tayo kasya sa Cuneta. Kahit ho pag masamahin pa, hindi ho tayo kakasya doon sa Philippine Arena pag nagsama-sama tayo. Kasi masyado tayong marami. Kaya lang, hindi tayo nagsasabi na ang totoong mananampalataya yung marami. Hindi ho. Wala ho sa dami o sa kokonti, wala ho sa number yan. Note, ang kaligtasan po ay makikita sa pagbabago ng buhay. Amen? Yun po ang lagi kong tinuturo, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus
ay makikita kung nababago ang buhay natin. Pag tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas mo, genuinely, mababago ang buhay mo. Pero kahit kung sabihin ikaw ay born again, ikaw ay Kristiyano o miyembro ka ng ganitong organisasyon, pero kung hindi naman nababago ang buhay mo, malaking question yon. Siguro sa susunod, magtuturo ako ng tungkol doon sa assurance of salvation. Merong isang napakagandang pinabasa ako na pamphlet natin. Atin mismo, gusto ko nga sanang ituro na yun eh. Maganda. Atin yun. Nakalagay doon yung tungkol sa assurance of salvation para malaman natin sino ba ang tunay na ligtas at hindi. Note, ito bibigyan ko lang kayo ng isang bago po ako magpatuloy dito. Wala po sa atin, wala sa akin, wala sa inyo, ang pwedeng magsabi kung sinong ligtas o hindi ligtas. Ang pwede lang magsabi ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kahit sabihin mo, naku yung taong yan, kriminal, namatay, nabaril, impyerno yan. No, wala po sa atin. Di ba? Hindi po tayo pwedeng mag-judge. Sabi ng Biblia, huwag kang humatol para hindi ka hatulan. So, hindi po tayo ang magsasabi. Oy, nag-suicide ako, impyerno yan. Madali tayo mag-comment, eh, no? Hindi po. Bakit? Hindi mo kasi alam ang puso ng tao at ang relasyon niya bago siya namatay. Eh, di ba? Eh, malay mo, bagdang huli. Nagsisi naman pala. O, kagaya noong lalaki sa nakapako sa krus sa kanang bahagi ng Panginoong Hesus. Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. O imagine mo, si Kristo lang ang may kapangyarihan at ang may karapatang magsabi kung sino ang ligtas at hindi ligtas. Hindi po tayo. Hindi po ako pwedeng mag-judge sa inyo. At lalong hindi ko rin pwedeng sabihin, oy, lahat ng Life in Christ Church ligtas kayo. Wala po sa aking kapangyarihan yon. Oy, naku, yung isang yun, hindi nagtatight, hindi ligtas. Kasi may narinig akong nagturo, isang pastor, malaking organization, millions ang members. Sabi niya, wala nga kaya sa langit namang nanakaw. Palakpakan naman yung mga tao. Tapos sumunod niya, so lahat ng hindi nagtatight, hindi pupunta sa langit, sabi ng mga tao. O, diba? So wala po sa atin yun. Note, ulitin ko, wala kayong masasaktan. Wala po sa pagtatights ang kaligtasan. Bagamat bahagi ng Christian living natin yan, mahalaga yan sa atin, importante yan sa atin, pero walang kinalaman sa kaligtasan. Maganda yung malinaw eh, no? Pero itinuturo natin kasi may kinalamang malaki sa Christian living. Kasi obedience yun eh. At ang mga masunurin pinagpapala. Okay, balikan natin. Layo ko na, no? Note, pasensya na po kayo. Kasi parang na-burden lang akong masyado. Yung mga narinig ko at nabasa ko, tapos nung nag-meeting nga kami one time sa district, nitong ng 23, nag-meeting kami, in-announce nung ating leader, oy, naku, oh, mga kapatid, sabi niya, si ganitong pastor, binana siya ng PCEC. Nag-question, bakit? So, tiningnan ko yung iba, bakit siya binan. So, yung palang ibang mga teachings niya, ang problema, yung mga teachings niya, na talagang binansa. Yun nga, isang narinig ko nga, kanina nga lang umaga, tiningnan ko yung isang preaching niya, sabi niya, si Yahweh ay siyang kadiliman. Ano? Pero ang pinagbabatayan niya, isang verse lang. Sabi ko, parang keynote mo isang verse na, tapos i-comment mo. Ay doon sa dulo, maganda yung paliwanag ng isang pastor. Keynote niya, kinorek niya. Ay pagdating doon sa dulong chapter, si Yahweh ay siyang nagbibigay ng liwanag at kaliwanagan. Ay ang kinote mo doon sa isang chapter na nauna, kadiliman si Yahweh. Ay sumunod na chapter, yung dulo, si Yahweh pala ang ugat at pinuno ng kaliwanagan. Nagbibigay ng kaliwanagan. Ay di sana. Nakakahiya tayo pagka ganun. So mabuti na lang may pastor na nakukorek. Salamat doon sa mga pastor na ginagamit ang galing at talino nila para ibigay yung tamang katuruan. Yung hindi natin nagagawa nila. Salamat sa buhay ng mga pastor na yan. Yes, dapat talaga parangalan natin sila. Yung mga matatapag na yon na nagtuturo at magagaling at matatalino. Okay, sabi dito, ang storya po ng 24,
May kinalaman po ito doon sa kaligtasan, yung mga maling turo. Sabi dito, minsan sabi ng Panginoon, nakikita nyo ba yung mga building na yan? Yung mga gusaling yan? Sabi ng Panginoon, sa verse 2, walang building, lahat ng nakikita nyo yan, babaksak. Ano? Tignan nyo to. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Babaksak. Okay. Maganda po ito eh. Nasa Cavite po ako. Devotion ko ito. Andun ako sa Matthew. Napansin ko, sabi ko, puro pala rapture tong tinutukoy ng Panginoon dito. So, may pumukaw sa akin dito na word. Sinishare ko nga kay Ate Ming kahapon. Mamaya, pag-usapan natin. May word na pumukaw sa akin doon. Yung rema ng Panginoon. Jesus answered, "Watch out that no one deceive you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains." The beginning of birth pains. Verse 9, "Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from faith and will hate each other." Note, at the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Note, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Malalamig. Totoo ba ito ngayon o hindi? But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ano yung huling message? The preaching of the word. Di ba? Sa whole nation. Totoo ba ito ngayon o hindi? Hindi na po imposible ang magturo ng word ngayon. Bakit? Kasi yung preaching natin pwedeng makita sa lahat ng sulok ng bansa, ng mundo, basta may internet. Tama ba? Ang hindi lang makikita yung walang internet. So because of the technology, parang sabihin natin wala nang imposible ngayon. Di ba? Technology. Meron isang maganda pa rito. "So then, when you see standing in the holy place, the abominational that causes desolation is spoken of through the prophet Daniel. Let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains, and let no one on the housetop go down to take anything out of the house." Wala kang pupuntahan. Hindi ka pwedeng pumunta ng probinsya, sasabihin mong doon ka, hindi. Wala kang pwedeng punta, wala kang pwedeng pagtaguan. Ang nakakatakot dito, sabi dito, even the very elect will be deceived. Okay. Ang isang nakakatakot sa ating kapanahunan ngayon, sabi ng Biblia, note, ano yung unang makikita natin dito? Sa verse 3, he pointed out that disciples should be less concerned with knowing the exact dates and more concerned with prepared, living God's way consistently so that no matter when Jesus came, they would be ready. So yan, tingnan natin ha. Yung verse 24, ipinakita
at ipinababasa na ang ibig pong sabihin dito, yung mga signs. Yung mga signs po na pagbalik ng Panginoong Hesus, yung makikita natin dyan. Yan. Anong concern dyan? Sabi dyan, concerned with knowing the exact date and more concerned with prepared. Okay, note. Ang gustong malaman ng marami, mamaya makita natin kung bakit. Gusto natin malaman, bakit nga ba hindi pinabatid ng Panginoong Hesus kung kailan siya babalik? Ba't ba hindi pwedeng malaman? Ano? Sa Facebook, mayroong isang kwento ron eh. Meron daw pong isang namatay. Sabi sa Biblia, may isang namatay. Pagdating niya sa langit, pinababa siya ni San Pedro. Sabi niya, hindi ka papatay. Eh, ilan pa po bang taon ang nabubuhay sa akin? Sabi niya, I think may higit na, may binanggit ito, hindi ko nang matanda, 43 o 48 years pa, tapos may ilang months, ilang days. So, pinabalik siya sa lupa. Hindi niya pa panahon para mamatay. Nung malaman niya na, ay, mahaba pa yung buhay ko. Eh, pagdating dito sa lupa, nagpa-plastic surgery siya. Nagpaganda, nagpatangos ng ilong, di ba, ano, nagpalaki ng dibdib, nagpalaki ng puwet, at nagiba na yung kanyang itsura. Eh, one time, naglalakad siya, nasagasaan ng sasakyan, patay. Pagdating sa langit, sabi niya, San Pedro, sabi mo matagal pa ang buhay ko. Eh, bakit ako namatay ngayon? Bakit? Sino ka ba? Ako, ay, naku, sorry. Kasi hindi kita nakilala. Di ba? Kasi nagpabago ng mukha. Sorry, sabi ni Pedro, sorry, hindi kita nakilala. Patay tuloy. Eh, kung hindi nagpabago, mahaba pa sana ang buhay eh. Natawa lang ako doon sa kwento na yun. Note. Ang sabi ng Biblia, note, verse 11 and 24, there are many false prophets with counterfeit signs and of the spiritual power and authority. Note, ang ibig sabihin dito, marami daw, sa darating daw pong panahon, marami daw po ang tinatawag na false prophet, yung tinatawag na counterfeit. Naalala niyo yung isang turo sa 13, sa Matthew 13, 24 to 30, those actually, pag binasa mo ito, hanggang sa mga susunod na verse pa siya. Hanggang katapos ang verse. Parable ito ng Panginoon. Sabi niya dito, ang kingdom of God, sabi dito sa 13, mayroon daw pong isang magsasaka, nagsabog ng magandang bini, nagtanim. Kaso pagdating ng gabi, lumabas yung mga kaaway, nagsabog din ng panirandamo. So, noong tumubo, sabay. Tumubo yung mabuting bini, tumubo rin yung dawag, panirandamo. Sabi ng mga alagad, pupunta po kami sa bukid. Sabi niya, Master, pupunta kami sa bukid para bunutin yung mga weeds, yung mga panirandamo. Bubunutin namin. Sabi nung Master, wag. Kasi pag binunot nyo yan, baka madama yung good seed. 13 niya, baka madamay. Hayaan nyo silang sabay lumaki, then sa pag-aani, ibubukod yung good seed, ibubukod yung mga weeds, at yung mga weeds, titipunin para tupukin sa apoy. Diba yung parable na gano'n, no? Makikita natin. So tumutukoy yun doon sa Judgment Day ng Panginoon. Hindi sa second coming, sa Judgment Day. Ibig pong sabihin, sa buhay po natin, hindi natin pwedeng iwasan ang gawa ng diablong ang masama. Kasabay natin yan eh. Yung mga panirang damo, yung mga counterfeiter, katabi lang natin yan sa mga jeep, sa sasakyan. For sure, wala dito sa loob ng church yan. Nasa labas. Kasi sabi ko lagi, di ba, one time lagi kong binabagay sa inyo, ang labanan wala sa loob ng church. Ang labanan paglabas. Kasi naandun yung mga kaaway.
So maraming mga nagtuturo ng mali. Imagine, alam niyo po yung isang binana yon, hangang-hanga ako dun. Nakasama ko yun eh. One time sa mission. First time ko siyang na-meet, nakakwentuhan, hangang-hanga ako sa kanya. Alam niyo kung saan kami naging magkasama? Nung nasa Japan ako, first time ko siyang na-meet. Bumili pa ako ng libro. Pinalagyan ko pa ng autograph niya. Yung libro niya. I think mga 2 o 3 libro niya yung binili ko. Yung isa may autograph. Bilib ako sa kanya. Kaya lang, alam niyo ba yon? Yung binabanggit ko? Oh. Di ba magaling magturo no? Masyado nga lang practical. Kaya lang nalungkot ako. Kasi may mga kaibigan ako kakilala na doon nag-church eh. Yes, may kaibigan ako na meron pa akong isang malapit na kaibigan na abogada. Doon siya nag-church. Yung abogada na ngayon, one time tumawag sa akin, nag-text siya sa akin, Pastor Y, pwede ko bang makuha ang account ng inyong church? Sabi ko, bakit? Diyan ako magbibigay ng tithes. Pinagalitan ko. Totoo, pinagalitan ko. Sabi ko, bakit? Doon sa dati niyang church, pinagalit siya sa pastor. Ayaw niya magbigay ng tithes. Malaking mag-tithes abogada. Maraming kinikita. Sabi ko sa kanya ganito. Sabi ko, kapatid, kung galit ka sa pastor, wala kang karapatang pigilin o i-divert ang tithes mo. Kasi ang tithes mo sa Diyos at hindi para kay pastor. Tama ba ang ginawa ko? Kailangan namin ng perang yan. Pero hindi ko ibibigay ang account kasi hindi ko pagsasamantalahan. Hindi ko kukuhanin. Kung gusto mong mag-pledge, okay lang. Pero yung tithes, bigay mo yan sa local church mo. So, nagpunta siya doon sa church na yon. Kasi nga galit siya kay pastor. Graduate po ng Bible School yon, FBC. With honors. Umalis siya doon. Ngayon, nung nakita kami, ngayon nag-aalala ko sa akin, lilipat na naman siya. Active, grabe ho ang active ng kaibigan kong ito sa mission. Minsan nakikita mo sa Thailand, makikita mo kung saan ibang bansa na nagmi-mission sila. Grabe, sabi ko, nalulungkot ako kasi yung maling katuruan ito. Be careful, be careful. So ano po ang tinutukoy ng Matthew chapter 24? Una, 3 points lang to. Bibilisan ko. Para po tayo ay hindi Una, focus on Christ and the Bible. The only sure way to keep from being deceived is to focus on Christ. Iyan po yung message sa akin ng Lord eh. Focus on Christ. Sabi doon, and His Word. Don't look for special signs and don't spend time looking at other people. Look at Christ. Para hindi ka madaya, para hindi ka manghina, para hindi ka manlamig, hindi ka maligaw, focus on Christ. Oh yes, bayaan mo dumating yung mga signs. Uy, nagyera na ng ganito. Uy, nagkagulo na ng ganito. Uy, wag ka kasi minsan, yung nangyayari sa paligid mo ay pamamaraan ng dyablo para guluhin ka. Para guluhin ang iyong pananampalataya, para guluhin ang iyong paglilingkod sa Diyos. Halimbawa, ganito, mag-ingat kayo. Ito, baka pagkamalan nyo. Okay, ganito. Nag-pray ka sa Diyos ng trabaho. Dahil wala kang trabaho. Binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. O ano sunod na prayer mo? Pag may trabaho ka na. Siguro hindi ito na isasama sa panalangin. Pero kadalasan kasi humihingi tayo ng trabaho. Pag nag-pray ka ng trabaho, humingi ka rin ng sweldo. Pwede ba yon? Kaya pag hindi ka binigyan ng sweldo, huwag kang magalit. Kasi hinihingi mo trabaho eh. Be specific. Okay, ganito. Anong susunod na problema? Pastor, hindi po ako makakapag-church. Bakit? May trabaho po ako. Sabi ko, mas pangit ang walang trabaho kaysa may trabaho. Pero ang panalangin mo, sa susunod na panalangin mo, bigyan ka ng Lord ng trabaho na hindi magiging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen?
Pwede naman ibigay ng Panginoon yan eh. Di ba nabibigay naman? One time, yung aking anak na bunso, ganyan eh. Kinukuha siya ng bangko, Union Bank. Pinag-i-start na agad siya. Ayaw. Sabi niya, tumawag yung isang kaibigan ko sa BDO. Ano na? Yung manager dito sa BPI sa Rotonda, sinabihan ako, Sir, ma'am, nakasama ko si Sheila noon. Yung resume po ng bunso nyo, dinala ko na sa main office. Pinadala ko na po. Anytime po, tatawagin siya. Sabi ko, naku, ayaw kong magtrabaho nung anak ko sa bangko. Di ba? Ilang bangko yung nagsabi sa kanya, BDO, BPI, Union Bank, pinag-isat. Kasi yung nag-interview sa kanya sa Union Bank, kaklase ni Ate Winnie. Eh, di kilala. Start ka na. Monday, start ka na. Sabi niya, ayoko po. Bakit? Kasi po, may pasok ka Sabado at Linggo sa bangko eh. Ang gusto ko po, walang pasok na Sabado at Linggo. Bakit? Kasi gusto ko po sa church. Ilang magaganda yung trabaho. Nasa BPO siya ngayon, pero wala siyang pasok na Saturday, Sunday. Pero, compare sa mga bangko, mas maganda ang bangko kumpara sa mga BPO. Maaring malaki ang sweldo sa BPO, mas malalaki, pero established at maganda ang oportunidad, benefit sa bangko pag nagtagal ka. Di ba? Nakuha nyo? Kumpara sa mga BPO, kasi uso ngayon mga BPOs eh. Pero mananalangin ka ng isang bagay, be specific, kasi unang-una, huwag mong ipagpapalit si Kristo sa trabaho. Tama, mali? Amen ba? Nalulungkot ako pag may isang kabataan na magpapaalam at pastor, hindi ko na po magagampanan ng aking trabaho tungkulin kasi po, conflict na po ako sa trabaho. Ano naman tayong magagawa? Hindi naman natin pwedeng sabihin, wag. Lalong hindi natin pwedeng sabihin, mag-resign ka sa trabaho. Kasi hindi naman natin kayang ibigay ang kakainin nila araw-araw at pangangailangan. Pero kayo, see to it, pray. Mag-pray kayo ng trabaho na hindi magiging hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Focus on Christ and His Word. Ano ba sinasabi ng Biblia? Kung kaya kang bigyan ng Panginoon ng trabaho, kaya kang bigyan ng Panginoon ng trabahong hindi magiging hadlang. Okay, isa pa. Note. Ito. May mga dumarating sa ating mabibigat na pangyayari. Pero sa lahat ng mga problema at pangyayari na dumarating sa buhay nyo, huwag mong tingnan yung negatibong bagay. Anong tingnan mo? Ano yung positibo? Ako, karanasan ko yon. Halimbawa, bakit ko karanasan? Birthday po ng asawa ko ngayon. Okay, note, ganito. Nakasakit yung asawa ko, 3 years. Gumastos kami ng milyon-milyon hanggang sa namatay siya. Ang tinignan ko, ano yung positibo? Ang positibo na nakita ko, sa loob ng 3 taon na nakasakit at gumastos kami ng milyon, hindi nagkulang ang Diyos. Hindi kami nabaon ng utang sa ibang tao, hindi kami nanggulo ng kamag-anak, kapitbahay, o kung sino pa man, pinrovide ni Lord. Pangalawa, na nakita ko yung mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa amin. Nung dumating kami sa malaking problema, doon ko nakita ko sino yung mga taong sumusuporta sa amin na handang tumulong at dumamay. Doon nakita ko, sabi ko, ito pala yung mga taong talagang nagmahal sa amin. So marami akong positibong nakita. Pag kami pinokus mo doon sa nakasakit, sa namatay, gano'n, naku, madi-discourage ka, di ba? In any situation na dumadating sa buhay mo, mabuti man at maganda, at kung hindi maganda, hanapin mo ano yung positibong bagay. Bakit? Kasi pag nag-focus ka kay Christ, nag-focus ka sa Biblia, makikita mo positibo, hindi negatibo. Amen ba? Hello? Kaya pagka naghihintay ka ng second coming of Christ, don't focus. Huwag kang mag-focus doon sa mga signs. Naku, nagyera. Naku, mahal ng bilhin. Naku, nagganito. What? Sabi ng Biblia, focus on Christ. Very lakas po nang dating sa akin yan. No? Nagbabasa ako ng Biblia. Wow, oo nga, no? Mga signs and wonders.
Minsan pinag-aaralan natin yung mga signs, may computation pa tayong ginagawa. Nung araw, gumagawa pa ako ng computation. Pero hindi. Darating si Kristo sa tamang panahon, sa kalooban ng ating Ama sa Langit, ang nakakaalam, huwag kang mag-focus doon, mag-focus ka doon sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kung dumating siya mamaya o bukas o kung kailan man siya darating, makakasalubong tayo. Amen? At kung dumating naman ang pagkakataon na tinawag na tayo ng Panginoon, alam mong makakasama mo pa siya sa langit. Huwag kang mag-focus sa mga negatibo, huwag kang mag-focus doon sa mga signs. Huwag mong guluhin ang pag-iisip mo at ang puso mo ng maraming bagay. Focus on Christ and the Bible. Diba? Okay. So, na-communicate ko po ba? Yan. So, anong sabi doon sa 24, 21, 22 hanggang 25? Sabi niya, solid foundation to God's Word is needed. And remember, God is in control. Yan. Doon po sa verse 21, 22, at hanggang 25, ang tinuturo doon yung solid foundation to God's Word. Kasi ang pinakamatibay na pundasyon natin ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po kanina, binigyan ko kayo ng kaunting background pagka gusto nyo i-interpret ang Biblia. Pag magbabasa kayo ng Biblia, gusto nyo pong maintindihang malinaw, gusto nyo pong maunawaan ang sinasabi, ito lang sikreto. Una, alamin nyo sino yung nagsulat, kanina sinulat, bakit sinulat, ano yung kanilang kultura, ano yung kanilang political background, ano yung kanilang historical background, ano yung climate nila doon. Mahalaga po yun. Di ba? Kasi parang ganito lang, bigyan ko yun ng sample. Kung bakit kasi sa Word of God, sensya na kayo, medyo sideway na konti. Pag lumapit ako, halimbawa, sasabihin ko kay Ate Aw, ano bang maganda? Nanay Aw, siyang pangito. O Sister Aw, sasabihin, may lalapit sa kanya. Halimbawa, lalapit kay Ate Aw, sasabihin kay Ate Aw, pwede ko po bang hingin ang kamay ng inyong anak na dalaga? Sa Pilipino, naintindihan. Tama? Pero pagka nakarinig German, ay, ano yung puputulin? Bakit hindi ulo? Bakit hindi buong katawan ang hiningi? Bakit kamay lang? Sa Pilipino, kultura yon, alam natin. Ganon din ang pag-interpret ng Biblia. Mahalaga ang kultura nila noon. Mahalaga ang background. Kaya nga sabi dito, solid foundation to the Bible. Para maintindihan mo ang Biblia, pag binabasa mo, magbigay ka ng kaunting, huwag ka lang dumampot at pagkatapos, ito na. No. Alamin ninyong mabuti. Sabi ng Biblia, ito, binanggit ko na ito kanina. Sabi doon, ask God what you can do to help them in their troubles. When one part of the body, sabi doon, anyway, ano yun natin ito? Butahin natin yung 11 to 14. Sabi doon, false prophets claim to receive message from God, but they preach, note, ito yung isa sa mga ipini-preach daw ng mga false prophet. They preach wealth, health, and yung ibang mga messages. O, kita nyo ngayon. May mga simbahan hindi nagtuturo ng Christian living. May mga churches ngayon na merong, by grace. Sabi nung isang kaibigan kong pastor, by grace na tayo ngayon. Malaya na tayo sa kautusan. Pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya nung nagsuntukan yung dalawang pastor, sabi nung isang pastor na nuntok, sorry pastor, nasuntok kita. Sabi nung kaibigan kong pastor, bakit ka nagsusorry? Pinatawad ka na nga ni Kristo eh. O, di ba? Kaibigan ko po yun. Pagka, ligtas ka na. Kaya tuwan-tuwa yung mga kabataan niya. Kahit magnakaw ako, kahit maginom kami gabi-gabi, ligtas na kami. Kasi we are saved by grace, not by law. In-abuse yung grace. Yes, we believe. Ephesians 2:89, we believe that salvation is by grace. Doktrina natin yan. Amen? By grace. Pero wag mong kalilimutan yung Christian living mahalaga. Yung moral natin, yung moral natin. Okay, kaya nga sabi ko nga, lagi kong sinasabi ito, sa susunod, magbibigay tayo ng batas sa mga kabataan. Ano? Gusto ko magturo ng isang ganun eh.
Tuwan-tuwa ako niyan eh. Lahat ng mga kabataan, pag nakita ko, nagbe-bless. Okay. Lahat ng nag-bless sa akin ngayon, ilan sa inyo ang nagbe-bless sa tatay at nanay nyo? Bago umalis bago umalis ng bahay at pagdating ng bahay, nagbe-bless kayo? O, sabi nung isa, minsan, low. Note, kung kayo po marunong magrespeto sa akin at mag-bless, please, gawin niyo po sa tahanan ninyo yan. Amen? Bago kayo umalis, magpapaalam at mag-bless kayo at pagdating nyo, hanapin yung mga magulang nyo at mag-bless din kayo. Ating yan. Pilipino yan. Original yan. Amen? Lahat ng kabataan, ha? Huwag kong mabalitaang hindi kayo nagbi-bless. At, pangalawa, gamitin nyo po ang salitang po at opo. Kasi napapansin ko yung ibang mga kabataan ngayon, kung makipag-usap, parang barkada yung kausap. Bakit? Kailan? Sino? Ha? Ano? Ha? Ano? Bakit? Ako niya? Hello? Yung moral natin, yung good character natin, pakita natin. Sabi ko nga, kung kaya niyong gawin sa aking magmano, dapat masigit kaya niyong gawin na magmano sa tatay at nanay niyo. Di ba? Pag kami nabalitaan tayong hindi ginawa yon, may parusa. Luluhod sa asin. Hindi, ako po ay challenge lahat ng mga tayo dito. Ako ay try my best. Minsan yung pag nakita ko po yung mga may edad na pastor natin, ay try my best. Nagbi-bless din po ako sa mga matatandang pastor natin. Wala na po kasi akong tito-tita eh. Patay na sila lahat eh. Ano? Nakuha niyo? O yung mga nanay at tatay, pag merong hindi ginawa sa inyo, sabihin niyo sa akin, ako magsasabi sa kanila. Mahalaga po yan. Another one, sabi ng Biblia, marami daw po kasing mga false prophets, sabi daw, they preach what people wanted to hear, even when the nation's not following God as it should. Anong ibig sabihin nito? Maraming mga preacher, ang gusto lang i-preach kung ano yung gusto nilang marinig. At hindi yung dapat marinig. Di ba? Ako, I preach, hindi lang yung gusto nyong marinig, kundi ano yung dapat nyong marinig. Sasabihin ko, hindi lang yung gusto kong sabihin, kung ano yung dapat kong sabihin. Tama ba? Kasi yun ang pagmamahal. Ang pagmamahal may kasamang pagtuturo at pagkukorek. Hindi pangungonsinti. Kaya kayo, minsan, gusto kong pumunta tayo lahat sa langit, kaya minsan medyo nasasaktan kayo, hindi ko ho sinasadya. Unintentional. Minsan may lumapit sa akin, nasasaktan daw sila. Sabi ko, sorry ha, unintentional. One time dito, mayroon akong ipipreach na pinag-pray ko, ilang linggo kong pinaghandaan. Pagkatapos, pagdating dito, meron akong isang bisita. Delikado ka ako. Bakit? Kasi yung preaching ko, direkta siyang tatamaan. Anong gagawin ko? Dahil lang sa kanya, babaguhin ko yung sinabi ng Diyos? Hindi naman natatama. Tama ba? Kahit masakit, minsan tanggapin po natin. Kasi, sabi nga, minsan kasi yung Word of God, sugar-coated eh. Ano ba ibig sabihin na sugar-coated? Di ba? Dapat to yung preaching natin yung totoo, wag yung sugar-coated. Okay. So, may mga preacher na ganyan, may mga simbahan, may mga kaibigan. No, nakakalungkot nga, no? Mga kaibigan natin. No. Marami na po tayong pastor na umalis sa Foursquare dahil nag-iba ng teachings. Ano ho? Ang maganda, lumaki sila. Ibig sabihin, dumadami yung kanilang mga kampon. Marami. Bigyan ko kayo ng sample. Ito hindi naman ibang teaching. Maganda naman ito. Meron akong isang Victory Fellowship. Malaking organization yan from Foursquare. Even Port Watch. No? Port Watch, malaking grupo yan. Bilyonaryo yan. Pero hanggang ngayon, nakakatuwa, yung founder ng Port Watch hanggang ngayon, respetado, umatin pa nga doon sa reunion ng Foursquare, Bible College. Pumunta sila.
respetado pa rin tayo. Iginagalang tayo. Pero yung marami sa atin, ang nakakalungkot, may pastor tayo na nagtuturo na wala ng impyerno. Wala na raw rapture. Malungkot kaibigan ko eh. Kakilala ko, nakaranas akong matulog sa kanila, sabay kaming kumain, magkasama kami. Pero nag-iba yung mga teachings ngayon. May mga iba ko, kilala ko, malungkot to. Sabi ko, hindi urban organization, mission organization natin. Be careful. Ang sabi ng Biblia, even the very elect will be deceived in the last days. Kaya kung po ito minamagit, maging maingat po tayo. Note, ito yung isa. Yung una, focus on Christ. Pangalawa, focus on other people and their needs. Yan. Kung nagpo-focus ka kay Kristo, makikita niya sa 24 pa rin, magmula doon sa verse 12, sa 4, sabi niya, you cannot love if you think only of yourselves, o yung tinatawag nating self-centeredness. Our mission, sa verse 14, our mission before Jesus returns is to preach the good news, the urgency of spreading the good news of salvation to everyone. Malapit na po ang harvest event. Hallelujah. Malapit na yung harvest event natin. Sabi dito, meron pong tinatawag, sa verse 15 and 16, meron kayo diyang mababasa na sacrilegious. Nung tininan ko, ang ibig sabihin pala ng sacrilegious ay yung disrespectful, blasphemous, and they denied the reality of God. Ang tungkulin ng tao natin, meron tayong tungkulin sa Diyos. We must focus our faith sa Panginoon at sa Word of God. Pero tandaan mo, may tungkulin ka sa ibang tao. At ang tungkulin natin ay yung ituro at ibahagi ang mabuting balita sa lahat. Amen? Yun yung sabi ng Biblia eh. Pakibalik nyo nga kuya, yung aking binabanggit. Ayan, sabi doon, our missions before Jesus' return is to preach the good news. We must preach the good news. Sabi nga, the urgency of spreading the good news of salvation to everyone. Focus on God. Focus on other people's needs. Yun pong kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay isa sa pinakamahalagang kailangan ng tao. Forever yan for eternity yan. Pwede kang tumulong ng pinansyal, pwede kang tumulong sa ibang bagay na material na bagay, maraming bagay na pwede tayong gawin para tulungan ang ating kapwa. Pero pinakamahalaga na maipakita ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa ay kung maibabahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen ba? Hindi po ito madali. It takes sacrifice, lalo ngayon. Nasa second week, pangatlong linggo na po tayo ng ating prayer of 3. Nasa declaration na tayo. And God's willing, makakaroon tayo ng harvest event by August 25 kung hindi pa magra-rapture. At tayo po ay nangangarap o nananalangin na makapagwagi tayo ng kaluluwa. O yung maganda raw yung kanina, yung mga youth, galing po sila sa Campus Red. Ang alam ko, nahirapan sila. Dumugo daw ilong nila. Kasi puro daw English eh. Pero maganda raw yung mensahe. Note, ang ilagay po natin sa puso natin, sa kaisipan natin, kailangan natin ng kaligtasan, kailangan din ng mga mahal sa buhay natin. Kailangan din ng maraming tao. At tungkulin natin. Okay po ba yon? Hindi ka maliligaw kapag ang focus mo si Kristo at ang Biblia, at kapag ang focus mo yung pag-ibig at pagmamahal mo sa tao dahil gusto mo siyang madala sa Panginoon. Amen? Parang ganito, ano ba ang motivation natin sa paglilingkod sa Diyos? Meron akong isang napakagandang narinig. Ang ganda ng motivation niya. Tinanong siya nung isang vlogger, na magaling na vlogger naman ito na well-known. Sabi nung sa vlogger na tinanong siya,
ang sabi niya, ang pamilya daw niya ay mahirap pa sa isang mahirap. Matinding kahirapan yun, ano? Ang sabi niya, ang pamilya ko ay mahirap pa sa isang mahirap. Pero graduate siya ng civil engineering graduate siya. I think underboard siya. Babae. Ang tawag niya sa sarili niya, ako po ay isang tambay na hinyero. Nakatapos siya ng pag-aaral dahil sa mga scholarship. Kaya nga natawa ko doon, mga scholarship. Bakit? Tama ba yung term ko ng mga scholarship? Maraming nag-scholar sa kanya. Ibig sabihin, ilan yung mga tao at kumpanya na nagbigay sa kanya ng pera para makapag-aral siya. Sabi niya, alam niyo po ba, nung ako'y nag-aaral ng engineering, sabi niya, yung aking mga kaklase, natataranta pag may exam na kasi gulong-gulo sila doon sa mga math. Ang ako hindi, kahit kailan, hindi ko naranasang ma-pressure pagdating sa math. Eh, saan ka na-pressure? Pag-tuition. Kasi wala pa po yung scholarship ko. Sabi niya, natitense po ako, napipressure po ako, kinakabahan ako sa pantuition, hindi doon sa exam. Yung doon kanyang mga kaklase ay, kaya ang ginagawa niya, siya ang gumagawa ng ibang mga assignment. Siya ang nagtuturo, siya ang naglalaba doon sa kanyang mga kaklase na may mga pera, siya yung naglalaba. Sabi ko, ay, ang galing naman, no? Ay, ano yung motivation mo? Ang galing ng motivation niya. Sabi niya, ang motivation ko lang po, sana po sa pamilya ko, ako na ang huling-huling mahirap. Galing ano? Yun ang panganay siya sa mga kapatid. Sabi niya, ang pangarap ko po at motivation ko sa aking pagsisikap, ako na po ang huling-huling mahirap. Na natupad. At the age of 16, nagsimula siyang mag-business. At the age of 21, na-earn niya yung kanyang first million. Ngayon, at the age of 24, milyonaryo siya. Gandang motivation, ano? Kung ikay mahirap, isang ano? Ikaw na ang huling mahirap. Yung tatay at nanay niya, binigyan niya ng sariling business. Dami niyang business, may mga convenience store siya, may mga grocery siya, may talipapa siya, may salon siya, may mga iba siya, may palaisdaan siya. Magaling, marami siyang business. Sabi niya, yung kapatid niya, pinag-aaral niya lahat. So, di ba? Kasi ang motivation niya, siya na ang huling mahirap. At hindi dapat maging mahirap ang kapatid niya, ang mga kapatid niya. Hindi dapat maging mahirap yung magulang niya. Kaya may sariling business siya yung itinayo. Siya, binulungan niya. Ang ganda siguro yung motivation ng isang Kristiyano, no? Kung ang magiging motivation natin, dapat lahat ng mga tao ang gusto natin maligtas. Ano? Siguro ang gandang motivation na sa bawat taong makikita mo, gusto mo siyang dalhin sa Diyos. Gusto mo siyang ilapit sa Panginoon. Pwede bang i-convert yun sa ganon? Bawat kaluluwa, sabi nung isang pastor na nag-preach dito sa atin one time, sabi ko, Pastor, ano ba ang anointing na hinihingi mo? Sabi niya, isa lang ang anointing na pinaka-pipray ko na hindi pa ibinibigay ni Lord. Sabi ko, ano yon? Na kapag sumakay ako ng MRT at kumapit ako doon sa bakal ng MRT, lahat ng nakakapit, mabuborn again. Mag-i-speak in tongues. Mapipilled ng Holy Spirit. Sabi ko, dumating na ho ba? Hindi pa nga eh. Kahit isa, wala pa. Ito siguro motivation, ano? Pagtaas ng kamay mong gano'n, yung mga tao, ano, pag nagsalita ka, iiyak yung mga tao, tatanggap sa Panginoon. Ganda siguro ng anointing yun, ano? Focus on God. Focus on other people. Pangatlo, last na to. Last na to. Ito, nasa verse 13, mababasa niyo po ito sa verse 13, at makukuha niyo sa 24 and 28. Pero literal na binanggit sa verse 13. Sabi doon, it is our good that we don't know the exact date when He returns. So, anong kailangan mo? Kasi sa verse 36, hindi raw natin alam ang eksaktong panahon kung kailan darating si Kristo. Kaya ito po ang binanggit sa verse 13. Be strong, be firm, and be faithful. Focus on God, focus on other people, and dito, be strong. Be firm, and be faithful.
Yan po yung binanggit yan. Sabi ng Biblia, heaven is not our only goal. We have more to do here, and we must keep doing it until death or until we see the unmistakable return of our Savior. Ang sabi diyan, the coming of Christ will be swift and sudden, and there will be no opportunity for last-minute repentance or bargaining. The choices we have already made will be determine our eternal destiny. Bakit binanggit yan? Kasi kinuha ko yan sa parable of the 10 bridesmaids. Naalala niyo yung parable ng bridesmaids? Yung 10 matalino at 10 hindi katalinuhan. Nasabi ng 10 mangmang, ito naglalarawan kasi lahat sila ng pagiging isang tunay na Kristiyano, ng pagiging born again, ng larawan ito ng mga naghihintay kay sa bride, no? Lahat sila naghihintay sa bride. Lahat sila may ilawan. Lahat sila nakatulog. Ay nung dumating na yung prosesyon, yung marcha, kasi may ano na yan, ganun, ba? Dadating na, ayan na, sabi ko, dyan ang bride, dyan ang groom. So nagisingan yung mga bride. Ang tagal nainip nakatulog. Ay nung sumigaw na ngayon yung tagabantay, andyan na yung groom. Ako, parang ano daw yun sabi doon sa isang nabasa ko, parang nagmamarch siya. Parang gano'n. No, ngayon dumating, pagbukas ng ilaw, yung matalino ready. Marami silang langis. Ang sabi nung 5, pautang muna. Pwede ba manghiram? Kaya ko inilagay yun dyan, na ang pagdating ng Panginoon ay sudden, sabi doon, the coming of Christ will swift and sudden, and there will be no opportunity to last-minute shopping or repentance or, hindi pwede, oy sandali, bibili mo na ako. Pwede ba pautang? Pwede ba pahiram? Wala, hindi ka na pwede mag-shopping. Sudden, quick. Walang panahon para mag-repent. Alam nyo minsan, yun ang minsan malungkot magkasakit di ba? Pero alam nyo minsan, kapag ikaw ay nagkasakit, pagkatapos nalaman mo na may taning na ang buhay mo, ang una mong gagawin, malulungkot ka at iiyak ka. O magbibilin ka sa mga malsab. Di ba? Alam nyo ang blessing doon na nakita ko? Una, salamat sa Diyos, binigyan ka ng opportunity na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Papaano yung nag-iisa ka lang, gumagawa ka ng kabalbalan. Tapos habang kumakain ka ng masarap na lechon, sumakit ang dibdib mo. Patay na. Ang hirap ng ganon. Ang second coming ay quick. Sabi doon, mabilis. At hindi mo alam kung kailan. Be ready. Kaya ang sabi doon, anong sabi doon sa aking, ganyan? Anong aking, be strong, be firm, and be faithful. Ang dapat ang lalagay ko dyan, be ready Pero inilagay ko na lang yung faithful. Bakit? Hindi mo alam kung kailan darating si Kristo. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng next month, pwedeng next year. Hindi alam. But be ready. Ang sigurado darating siya. Ano? O kaya may isa naman ganito. Sige, okay lang. Matagal pa naman darating si Kristo. Relax lang tayo. Cool. O, di ba? Ganyan lang, no? Relax lang. Cool. Maratagal pa naman darating si Kristo. Hindi mo naman alam Oo nga. Hindi mo nga alam kung ang focus mo naandun sa rapture, papaano kung may dumarating na trend, hindi sinagasaan ka, hindi mo alam. Hindi ba? Nakuha nyo? Kasi ang pinaghahandaan mo, hindi lang ang rapture. Ang pinaghahandaan natin, eternal life. At ang eternal life, darating yan sa iba't ibang kaparaanan.
Ang tao, pag gusto kuhanin ni Kristo ng Panginoon, pagka dumating na yung takdang oras mo, ang kamatayan, gumagawa lang ng dahilan. Naku, ika, inatake sa puso. Naku, ika, high blood. Sinabi na kasi ikang uminom ng maintenance eh. Hindi umiinom eh. Patay. O yun, naku, ika, tumawid sa kalye. Sinakalagay na nga ika, bawal tumawid. Tumawid pa rin, na-aksidente, patay. Sinabi na ikang huwag umakyat sa puno eh. Umakyat, nahulog. Patay. O, di ba natatandaan nyo si Congressman Bayani Fernando? Bilyonaryong tao, umakyat sa bubong, patay. So, bilyonaryo yun eh. May-ari ng group of companies. Isa sa pinakamayaman yun eh, yung maasawa noon. Group of companies, di ba may BF yung steel. Ang dami palang kumpanya noon. Na-imagine mo, magre-repair ng bubong, mahigit ka ng 70 anyos, umakyat ka sa bubong. Hindi iniutos sa kanyang mga ihinyero o sa kanyang mga karpintero. Siya mismo umakyat sa bubong. Nahulog. Patay. Hindi naman niya alam na mahuhulog siya. Kung alam niya, hindi naman siya akyat dun eh. Anong ibig ko sabihin? Whether you like it or not, sa alam mo man at sa hindi, darating yung isang tawag na Diyos. Be ready. Be strong. Be faithful. Be firm. Amen? Kasi hindi natin alam. Yun yung sinasabi ng Matthew chapter 24. Actually, ilang parables yan eh. Ano? Yun pong ito, kinuha ko ito doon sa parable ng bridesmaids. Hallelujah. Sabi doon, the choice we have already made will determine of our eternal destiny. Sabi ng 45 to 47, Jesus asked to spend time waiting. Ito maganda. 45 to 47. Jesus asked to spend time waiting, taking care of His people, and doing His work here on earth, both within the church and outside it. This is the best way to prepare for Christ's return. Ganda, no? Ano daw ang pagkakabisihan mo? Maging busy ka sabi doon, taking care of God's people, doing His work here on earth. Yung trabaho ng Panginoon na iniwan sa atin. Both within the church and outside it. This is the best way to prepare for Christ's return. Yung palang pinakamahalaga. Ang pangangalaga pala ng mga kaluluwa o ng mga tao ay hindi lang ang pastor. Trabaho pala ng lahat. Ang pagbawagi pala ng mga kaluluwa, trabaho ng lahat. Di ba? Ang pagbibisita pala, kaya niya alam siya sa pinakamahalaga. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Ipanalangin po natin at palakasin natin yung ating care group. Kasi ako po'y naniniwala at pinagpipray ko na ang church natin ay maging cell church, hindi traditional church. I pray na ang Life in Christ Church ay maging cell church at hindi po traditional church. Bakit? Kasi sa lahat ng yan, napakalaki po ng role ng care group. Kasi yung care group na yan ang magnanalangin sa iyo, ang magtuturo sa iyo, ang magpapalakas sa iyo, ang aakay sa iyo, ang dadamay sa iyo kapag develop yung care group ninyo. Hello? Di ba? Di ba yun ang unang-unang nagpipray na nanalangin? Yan ang unang-unang nakakalam. Develop your care group. Ipag-pray po natin yan. Kaya po tayo, sabi ko nga, walang halaga na gumastos tayo ng malaki ang church pagdating sa mga trainings. Gagastos tayo dahil ang Diyos naman na nagbibigay ng gagastos. Pero kung wala pa po kayong kinabibilangang care group, please, humanap po kayo. Magbuo kayo ng care group. Kung kailangan nyo po ng training at aalalay sa inyo, andyan po si Ate Bing. Biglang nagturo yan. Hindi. May training po tayo. May Life Plus training po tayo. At yung mga training po natin sa Life Plus,
Itutuloy-tuloy po natin yan at marami po tayong nakalinyang mga topics na hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan, kundi gagabayan kayo kung paanong mga gagawin. Develop yung care group po natin, yung mga cell group po natin, palakasin po natin. I challenge everyone, yung wala pa, dapat meron. Kasi nakita ko yan sa maraming pagkakataon, kailangan po natin yan. Okay? Kasi yan ang challenge sa atin. Do the work of the ministry. Habang hinihintay natin si Kristo sa kanyang pagbabalik, ang sabi doon, take care of God's people. Do His ministry. Anong ministry yon? Sharing and preaching and teaching the Word of God. Amen? Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita. Tunay nga po na napakalalim, Panginoon, ang iyong salita para sa amin. Sapat po, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong biyaya. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu Santo na matuto po kaming mag-focus sa iyo lang at sa iyo pong salita. Gusto po naming marinig yung mga mensahe na dapat naming marinig at hindi lang po ano yung gusto naming marinig. Hinihiling po namin, Panginoon, sabihin mo sa amin kung ano yung dapat naming sabihin, hindi lang yung gusto naming sabihin, Panginoon. Ilagay niyo po sa puso namin ang pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Ilagay niyo po sa puso namin, Panginoon, na matutuhan po naming mag-take care ng aming mga kapwa-tao, Panginoon. Ilagay niyo rin po sa puso namin ang kasabikan at ang katalinuhang magturo ng salita ng Diyos sa iba. Alam po namin, darating ka. Siguradong darating ka, hindi lang po namin alam kung kailan. Pero tulungan niyo po kami na habang kami naghihintay, matutuhan po namin how to take care our neighbors, Panginoon. How to take care your people, Panginoon. At patuloy po namin gawin ang aming best para sa iyong kaharian. Inibig at tinawag mo po kami, Panginoon, for your kingdom, God. Sa iyong kalooban, sa iyong nais, sa iyong kagustuhan. Kaya tulungan niyo po kami na ang Life in Christ Church ay isang church, Panginoon, na nagmamahal sa iyo at isang church, Panginoon, na nagpapalaganap ng iyong salita. Madalangin ko po yung mga cell group leaders. Alam ko po na hindi po madali ang tungkuling ginagampanan ng mga cell group leaders namin. Nakasalalay po sa kanilang katyagaan, Panginoon, ang kalakasan ng maraming mga tao. Alam ko po na hindi po sapat ang aming kayang ibigay o itulong sa kanila. Pero salamat sapagkat ang Banal na Espiritu ay sapat, Panginoon, para ibigay. At ako'y, ang dalangin din po namin, Panginoon, magbangon ka pa po ng maraming mga cell leaders dito sa church na ito. O kung maaari, Panginoon, loobin mo nawa ang buong Life in Christ Church ay maging cell leaders kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, sapagkat kami po'y naniniwalang ito yung kailangan ng maraming tao ngayon upang ma-take care po namin ang marami pang mga kaluluwa, ang maraming mga kabataan, ang maraming mga kananayan, katatayan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy pong mapalakas yung cell groupings, Panginoon, sa iglesia ito. Salamat po ng marami at sa iyong mga gagawin at sa iyong ginawa na sa aming lahat. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, hinihingi po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.